best of the best. Yes, good morning mga kauno. Welcome to another episode ng ating Uno's Best of the Best live on podcast. At syempre, magkakasama na naman tayo at lahat tayo ay maraming matutunghayan na istorya ng buhay at maraming aral na mapupulot. Dito sa ating special guest, ito ay rock and roll din to panagsalita. Sigurado ako, lahat kayo ay magigising sa inyong kinauupuan. Ladies and gentlemen, kasama natin ang ating international top earner, walang iba kundi si Upline Romnick Fernandez! Oh, hello sa inyong lahat. Kamusta? So, binabati ko kayong lahat ng mga nanonood dyan ngayon. Yeah. Grabe yung boses mo palang parang si Paquito Diaz, no? Parang Paquito Diaz, parang di ba? Yung kontrabida yung dating, di ba? Tama. Oh. Ikaw ba, masabi mo ba na kontrabida ka ba sa bahay ninyo? O bida ka? Sa akin, hindi naman ako kontrabida. Hindi rin ako bida. Nasa neutral naman ako sa pamilya namin. Yeah. Taga-disiplina kasi ako eh. So, sa pamilya namin, ang ginagawa ko kasi, pag mali. Okay. O pag tama, di tama. Ganun ako. So, kuya ka? Kuya po ako. So, kuya ka. Sino mas matanda sa inyo ng iyong kapatid na si Coach Romel? So, siya yung nagpasali sa akin sa network, no? So, mas matanda ako sa kanya. Mas matanda ka sa kanya. Mas matanda ako sa kanya. Oo. So, siya yung nag-invite sa akin sa ganitong industriya. Oo. Actually, hindi ako sanay sa mga negosyo. Oo. Ako yung isa sa mga kontrabida tungkol sa negosyo. Yun naman pala yun. Kontrabida ka sa pagnenegosyo. Kasi pinalaki ako, magkakahiwalay kasi kami magpapamilya. Ayan, bago tayo pumunta dyan, dahil sinabi mo na ikaw ay isang kontrabida, yan. dati ng negosyo. Tama. Syempre para tayo magsimula, no? Apply na Romnick. Gusto nilang malaman kung ano yung background mo. Ako naman po ay isang security guard noon bago ako sumali sa gantong industriya. Oo. Paano ka napunta naman sa Uno? Actually, hindi ako tulad ng mga iba na sa online lang. Isa ako sa mga kinidnap. So, Anong sinabi sa'yo nung kinidnap ka? sabi sa akin, kakain. So, mahilig ako kumain. Hindi halata. Yan ang hilig kong gawin. So, kumain ako na kumain. So, doon niya ako nakuha. Ang dami niyang imbitamin. Manood sa sine, kung ano sinabi niya sa akin. Pero nakuha niya yung attention ko nung sinabi niya, kakain tayo, kuya. Yan. So, tapos sabi pa niya, sa lugar na hindi mo pa napupuntahan. Yun. Saan kaya yun, no? Ang galing mag-iintap na lolo. So, hanggang sa dinala niya ako dito. So, nung pinakita niya sa akin sa industry ng to, syempre, ako po yung isa sa pinaka-negative sa gantong industriya talaga. So, Bakit mo nasabi? Ilang beses ka ba nadala rito? Marami na kasing mga, hindi to kwento, ako mismo, experience ko. Ano siya? Narinig? O... Napuntahan ko yung iba't ibang mga gantong industriya. So, narinig ko na parang imposible sa ang pagkita nga ng maliit, napakahirap na sasabihin mo, kikita ka lang milyon-milyon pag magdinegosyo. Parang niloloko mo na, parang binubudol mo ko, ganun yung dating sa akin. So, kaya, dapat hindi mo ako mauuto din kasi wise ako eh. Sigurista ba? Tama. May ganun eh. Yun ang ugali ko. So, kaya sabi ko kay brother, kapag papaniwala dyan, ang tanda-tanda mo na, nagpapautok ka pa sa mga yan. Ang kulit eh. Yun ang sinasabi ko sa kanya. Kaya sabi ko sa kanya, kapatid, si Upline Ray ang huli kong mag-usap sa akin. Ano sabi ni Upline Ray sa'yo? Sabi niya, bakit ba ginawa yung gawin mo to, kasi ako dati rin akong gwardiya, yun ang sabi niya sa akin. Pero sinabi ko rin, diretsahan kasi ako kausap eh. Sa'yo, gwardiya rin ako? Gwardiya rin ako. Tapos may pride ako eh. May pride ako. So, sabi ko, Upline Ray, kahit sinong ipakausap sa akin dito. Oo, ganun ka dati. Ganun ako. Hindi ako sasali. Hindi, ano? Ganun ako katindi. Grabe, ibang klase pagka-negative mo, no? Kahit si Upline Ray, kaya nga, hindi ko makalimutan yun. Si Upline Ray yung kausap ko na. So, sabi ko, kahit sinong ipakausap mo sa akin, hindi ako sasali. Kasi hindi ako maniniwala dyan. Kahit sabihin mo may kumikita ng milyon dyan, may kotse dyan, may bahay dyan, hindi ako naniniwala. Bakit? Hindi ko naman kilala yan. Pwede mo sabihin sa akin, kumita ka ng milyon eh. Pwede mo nga sa akin sabihin, may bahay ako. Hindi naman kita kilala eh. Hindi mo naman nakita. Hindi ko naman nakita. At saka hindi ko naman kaano-ano yun. Pero sabi ko sa kanya, binawi ko naman. Sabi ko, mapatunayan ko lang na kumita ang kapatid ko. Sasali ako oras mismo. Yun ang sinabi mo, nagbitaw ka ng salita nagbitaw ako ng salita na gano'n. So, sabi ko, pag napatunayan nyo na talagang may kitaan dito, sasali ako kahit piso. Oo. Yun yung sinabi ko kay Coach Ray.
nung araw na yun. Kahit piso kitain ng kapatid mo. Kahit piso, basta totoo lang. Kasi nga sigurista eh. Oo, tama. Oo. Sigurista eh. So hindi ko inahangad yung milyon kasi nga napaka-imposible nga yun na ang pagkita nga na maliit, mahirap. Yung milyon pa kaya. So kahit maliit lang, basta makatotohanan. Yun, doon ka lang sa totoo. Yan, yan lang ako katulad ng sinabi mo kanina, pag mali, pag tama. Yan. Ano naman yung pag sinabi kasing background apply na Romnick, yan yung tawag dito. Ano yung pinagdaanan mo? Okay? Same din ba nung na-interview ko si apply na Romel? Ano yung buhay nyo dati? Actually, kami dalawang magkapatid noon, no? So, noong nagsimula kami sa network na, no? Hindi, bago pa yung mag-network, ano yung buhay nyo dati? Ang buhay namin dati, may negosyo na talaga kami. Okay. So may tapsilugan kami. Tapos si brother nga masipag yan na magnegosyo-negosyo. Pinapangutang ko yan kasi nga nag-aaway kami lagi. Sabi ko sa kanya, huwag ka na magnegosyo, magtrabaho na lang tayo. Okay. So ako, trabaho pa rin ako ng trabaho. Siya naman, tayo ng negosyo. Nalugi. Magninegosyo na naman siyempre, na ako para bang mauulit na naman tayo. Paulit-ulit yung nangyayari. Wala naman nangyayari sa negosyo mo na yan. So, sabi niya, hindi, pagbigyan mo lang ako, kuya. Sabi niya, sige ka, pag kumita ako, di kita bibigyan. Mga ganun-ganun pa siya sa akin. Siyempre, iba yung magkapatid, puro panilalaki pa. Oo, panilalaki. Ganun-ganun niya ako. So, sabi ko, sige, subukan natin yan. So, hanggang sa, inumpisa na namin to. Yung negosyong to, nung sinumilan na namin, nagtatrabaho pa ako noon. Ang hindi ko kalimutan, yung mga panahon na nag-umpisa talaga ako dito. Yan, ano yung hindi mo makalimutan nung panahon na nagsisimula ka rito? The more na siseryosohin mo kasi yung negosyong to, the more na dadaan ka sa mga proseso. Oo. So, mga 1 month, 2 months pa lang ako noon. Nagpa-part-time pa lang ako bilang networker, tapos nagsi-security guard ako. So, ibig sabihin, pumapasok ka, tapos nagne-network ka. ako. May mga time na out ko, mga 10, ganyan. So, late hours na. Closing. Oo. So, pumupunta ako doon sa opisina natin, doon sa may Ortigas. Okay. So, galing ako Malabon. Siyempre, matraffic pang Cubao noon. Dami pang mga bus, gumaganon-ganon. So, aabot ako sa opisina ng Ortigas. Mga alas 12 na. Alas 12 na. Mag-aalaw na nga Tapos, babatiin pa ako ng mga apply na, siyempre, may pride ako ang aga mo para bukas? Pero hindi nila alam yung nararamdaman ko na imbis na ipahinga ko na to Pumunta pa ako dito para lang matuto ko tapos ginaganon niyo ako. So, mas lalong tumibay pa ako dahil sa ganun. So, lalo ako nagporsige. Sabi ko, totoo talaga itong pinasok ko Kasi meron din akong ganun. May paninindigan din ako. Ano yung nagtulak sa'yo para seryosohin mo siya? Nung dumating na sa point na yung asawa ko nag-abroad na. Naghiwalay kayo? Hindi kami naghiwalay. So, parang lalayo na lang muna ako kasi nga ayaw maniwala sa akin ng asawa ko. Binitawan ko na yung negosyo ko. Yung negosyo namin Tapsilugan. Nag-resign na ako sa trabaho ko. So, dumating na sa point na wala na pambigay sa pamilya ko. So, hindi ko na sinamabutan. Mahirap yan. Time na yan. Hindi ko makalimutan yun. Siguro almost 6 months na wala akong maibigay sa pamilya ko. Tapos, syempre, ang kumikita yung asawa ko lang, factory worker. Dahil hindi nga namin masuportahan yung pamilya. So, ilan na anak nyo? Mag-abroad na lang ako. So, masakit sa loob ko yun kasi nga naghiwalay nga ang pamilya ko. Dahil nag-abroad yung nanay ko. So, parang bumabalik sa akin yung... Tapos mangyayari pa sa'yo? So, mangyayari ulit sa akin. Sabi ko parang, ba't ganun? Parang na-replay yung buhay ko. Kahit ayoko, wala akong magawa kasi nga wala nga akong may bigay So, yun yung time na sabi ko, kailangan magpayaman ako. Pero natuloy pa rin siya nag-abroad. Pero ang sabi ko lang sa kanya nun, pupunta ako sa abroad nang hindi ako magtatrabaho. Pupuntahan kita dyan, susunduin kita. So, sinipagan ko, sinaga ko. Kahit maraming hindi naniniwala sa akin, alam mo yun? Maraming, kasi ako, pag nag-i-invite ako, hindi ako yung tulad ng, iba na sa online, hindi ako tulad ng ganun. Ako, dyan ako lagi, nakikita naman ako ng marami dito, mga apply, yung mga matatagal na lalo. Andyan ako lagi sa footbridge. Lahat ng pinuntahan nating opisina, pag nasa recto ko, nandun ako sa footbridge. Pag pumunta tayo sa Auron, andun ako sa footbridge. So marami rejection? Maraming rejection. Ang daming hindi naniniwala sa akin. Hindi. Sinasabi nila, mambubudol daw ako, hindi daw totoo yung ginagawa ko. Binabantaan ba nila ako? Sige, manloko ka pa ng mga tao. So,
Darating ang panahon, papahuli kita. May mga gumaganon pa sa akin noon. Paano mo sila hinandle? So sabi ko sa sarili ko, malakas lang ang loob ko na di, totoo itong ginagawa ko eh. Kaya ko ipag-ilaban to. Oo. So kung huhuliin nila ako, di totoo, alam ko, totoo to, dadalhin ko sa opisina to. Oo. Hindi masama ang intention ko eh. Kaya sa lahat ng mga nanonood dito, pag kumakausap tayo ng tao, hindi ka mahihiya pag alam mo yung pinaglalaban at intention mo sa tao. Tama. Ang intention ko kasi tumulong sa tao eh. Ba't ko ikakahiya yung inaalok ko? Ibabaguhin ko nga yung buhay ng tao kahit hindi kita kilala eh. Tama. Di ba? Kikilalanin kita kahit hindi kita kaano-ano, tutulungan kita mabago buhay mo. So, yun yung intention ko kung bakit malakas ang loob ko kumilala ng hindi ko kilala. So, 90% ng napasali ko, hindi ko kilala. Oo. Sa network. So, ang almost 150 na napasali ko. Madami na. Oo, so, 4 lang ang kamag-anak ko doon. Yun lang ang kilala ko, 4 lang. So, yung iba, the rest, ng kamag-anak mo, kakilala mo, kaklase mo, nireject ka. Nireject lahat ako. Nireject ka. Hindi talaga sila naniwala sa akin. So, nung mga panahon na, siyempre, nung nagkaresulta na, doon na sila unti-unting, alam mo yun? Anong pakiramdam nung nininegative ka nila? Siyempre, parang, ang dating, pag yung mga nanonood dyan ngayon, sigurado ko, parang ako na lang yun. Kasi maraming nanonood eh. Oo. Malamang naninegative din sila. Oo. Ang dating sa kanila, ito yung nararamdaman ko mga panahon na yun eh. Parang ba't ganun? Parang sa akin na lang binigay na lahat ng problema ng mundo. Parang mag-isa na lang ako. Feeling ko wala akong kakampi. Wala akong kasama sa mundo na walang gagabay sa akin. Buti na lang ako dyan yung kapatid ko. Meron yung mga time na nag-uusap kaming dalawa. Oo. Kaming dalawa ni Applied Romel. Tinatanong ko siya, panganay ako pero nahihiya kasi akong kumausap sa kanya na, bro, nahihirapan ako. Hindi ako nagsasabi ng ganun sa kanya. So, syempre, panganay ako eh. Tama. So, hindi ako pwedeng palambot-lambot. Pag panganay, syempre, hindi. Kailangan matikas. Oo. Kailangan, hindi ako basta-basta lumalapit sa kapatid ko. Pride ko yun eh. Ganun ako. So, lalapit lang ako dyan pag tatanungin ko siya, parang pabiro lang ba? Ano bro, tuloy pa ba natin to? Nagduda ka na. Oo. Nagduda so, sabi niya sa akin, kuya, nandito na tayo eh. Oo. Tuloy na natin to. So, sabi ko, kapatid ko, lumalaban eh. Ibig sabihin, kung kaya ng kapatid ko, kaya ko rin. So, sasamahan ko siya. Para bang sa pamilya, di kita iiwan. Ikaw ba yung kuya na gagawin mo lahat para sa pamilya mo? Gagawin ko lahat kasi gusto ko talaga mabuo yung pamilya. Yung nabanggit mo na nag-abroad mama mo, hindi mo nabanggit papa mo, ano yung buhay nyo dati? Yung buhay ng tatay ko, ano siya eh. Dati siya sa mga factory, dami niyang trabaho. So, nagbabanda rin kami, no? Tumutugtog din. So, nagkahiwalay sila kasi, syempre, normal. Tatay ko, nanay ko, nananakit kasi yung tatay ko eh. Gano'ng kasakit yung malayo ka sa ina mo dati? Dumarating sa point na sinasabihan ko yung nanay ko na nung nag-abroad yung nanay ko, ma, kahit wala ng pera, basta sama lang tayo. Oo. Pwede sa akin yun. Pero hindi ko siya maintindihan na hindi pala pera yung dahilan kung bakit siya lumay. Kasi sinasaktan pala siya ng tatay ko. Yung pala yun. So, nananakit kasi yung tatay ko. Seloso ba? Sa sobrang pagmamahal siguro. Oo, parang ganun yung tatay ko. Parang sobrang, parang ayaw niyang may lumapit sa nanay ko. Parang ganun. Hindi ko naman masisi kasi nga pagmamahal niya yun eh. So, hanggang sa nakikita ko na sila nagkakasakitan na, ako na mismo yung sumuko na, sige ba, okay lang sa akin kahit hindi na tayo magsama. Basta pag tinawag kita, pag graduate ako, sama ka sa akin. Samahan mo lang ako. Pinangarap ko yun na mabuo yung pamilya ko. Pero, noong mga panahon na hindi nangyari. So, yun yung naging motivation ko talaga na hindi mangyayari sa pamilya ko yan. Ayoko mangyayari sa pamilya ko yan. Sino si Upline Romnick sa labas ng uno? Trabaho ba? Or bilang tao? Hindi ko masasabing mabait ako eh. Bilang tatay? Mabuti akong tatay. Kasi, sabi ko nga, pag mali, magagalit talaga ako. Kasi pag mabait ka, kahit mali, hayaan mo lang eh. Ako hindi. Pag mali sa akin, mali talaga. Sasabihin ko yung gusto ko. Bilang kaibigan? Karamay mo ko sa lahat. Kasi meron ako napasaling kaibigan dito. Parang turing ko kapatid din yan. Hindi ko iiwan yan kahit saan. Samahan mo lang ako sa samahan din kita kahit saan. Bilang upline? Pamilya rin. Kinakalimutan ko yung sarili ko. May mga time na birthday ng anak ko, isipin mo na doon kami sa Baguio.
pangalawang birthday ng anak ko, nagse-celebrate sila. Ang sabi ko lang sa asawa ko, tinitext ko siya, para sa inyo to. Pero ang sabi ng asawa ko sa akin, anong para sa amin? Wala ka nga dito eh. Wala ka nga may abot eh. So, tahimik lang ako. Kasi nga wala naman talaga ako magawa. Wala pa talaga akong income eh. So, kahit anong sabihin sa akin, alam niyo ba, tayo mga lalaki, hindi naman tayo yung palasalita. So, kahit ano sinasabi nila, niraramdam ko lang at change ko siya ng, ano ba? Ito positive. Oo na, mangyayari talaga to. Yung sinasabi kong para sa kanila to, mangyayari talaga. Anong ginawa mo that time? Yung parang walang nangyayari na habang ginagawa yung pag-uun mo. Anong adjustment ang ginawa mo para maging international top earner ka? Sipag talaga. Kasi tinatak sa akin ni Coach Mark Santos. Sige nga, kwento mo sa kanila para malaman ng mga tagapagpanood. Tinatak kasi sa akin ni Mark Santos na ikaw yung downline ko na international na dahil lang sa approaching maging international top earner ka. Ano dapat nilang gawin? So, sipag talaga. So, dapat iba ka sa kanila. Di ba, may mga nakakasabayan ka. Dapat sila habang nagpapahinga, ikaw tumatrabaho na. Dapat sila tulog pa, Tama. ikaw gising na. Tama. Dapat sila magpapahinga pa, gising ka pa rin. Magigising pa lang sila, gising ka pa rin. So, kasi meron yung mga time na naaawa ko, bakit ganoon? Sila nagpapahinga na, ako nagpupuyat pa. Hindi mo alam, nag-a-advance ka na. Hindi mo alam, yung ginagawa mo, na habang nagpapahinga sila, ikaw tumatrabaho ka, balang araw, darating ang time, sila tumatrabaho pa, ikaw nagpapahinga na. Ganda nun. Tama, no? Habang sila'y nagtatrabaho, ikaw nagpapahinga ka na. So, ibig sabihin, na-value mo yung oras mo. Nagamit mo ng tama. Minadali ko yung akin. Pinagod ko yung sarili ko. So, hindi ako nagreklamo. Kasi kadalasan nagreklamo tayo na nakakapagod naman. Buti pa si mga upline. Huwag mo silang isilipin. Ang gawin mo, hindi mo makokontrol ang ibang bagay eh. Tama. Hindi mo makokontrol ang ibang bagay. Pero kaya mong kontrolin ang sarili mo. Tama, no? So ako, imbes na iutos ko sa iba, imbes na sabihin ko sa iba, ako ang gumagawa. Ayaw nyo magpuyat, ako ang magpupuyat. Ayaw yung trabaho, ako ang tatrabaho. So ibig sabihin, ako lahat ang gagawa. So dahil sa gabay ni Lord yun. So hindi ko rin kaya pag hindi ako ginagawin ni Lord. Kasi nung mga panahon na naghihirap ako, tinatawag ko, Lord, ikaw na bahala sa akin eh. Hindi ko kaya eh. Hindi ko kaya mag-isa eh. Tama. So sabi ko, samahan mo ako Lord sa lahat ng mga gagawin ko. So pag nahihirapan ako, lagi ako nakatingin sa taas na lang. Kung ito yung bibigay mo sa aking mga pagsubok, Lord, para mabagong buhay ko, gagawin ko to. Basta samahan mo lang ako pag nahihirapan ako. Anong maipapayo mo doon sa mga bago na nag-uuno? Anong qualities na dapat meron sila? Dapat unang-una sa lahat, tulad nung umpisa ko, never na ako sinabihan ng mentor ko na mag-training ka, never na. Pag tinitext ako ni Upline Romel, di ba meron tayong ABCD? Oh, yung A, lagi doon, may tops doon eh. Pag tinext ako ng upline ko, Kuya, nasan ka na? Nasa tops ako. Okay. May initiative ka. May initiative ako, hindi na ako sinasabihan kasi, ayoko maging pabigat. Okay. Siyempre, kuya nga eh. Kuya, oo. Kuya, bilang kuya, ayoko maging pabigat ako sa kapatid ko. So, unang-una, merong initiative. Ano pa yung iba? Tapos, kailangan pala lakas ng loob. Oo, lakas ng loob. Tapos sipag. Kasi kahit may initiative kang mag-training, hindi ka naman uma-action para gawin yung mga na-training mo, wala rin. Tama. So, lahat ng natututunan natin, dapat ina-action din natin. Ngayon, pag may natutunan ako ngayon, pag sinabi nilang, mag-approach ka. Oo. Ngayon mismo, tatry ko na kagad yung natutunan ko kanina. Galing. Pag sinabi nilang, dapat sino bang kasama mo kagabi? Natulog ka na maaga. Ibig sabihin, hindi ako matutulog nang wala akong kasama ngayong gabi. So, ang application ko, agad-agad. Hindi na ako magka-question, ba't ganun yung pinagawa mo sa akin? Hindi ko question yun. Hindi mo na pinatatagal. Hindi ko na pinatatagal. Dapat, sabi nga, yung sinasabi nilang, madali na yan. Pag sinabi mong madali na yan, ang susunod niyan, mamaya na yan. Tama no? Natututo ba kayo mga kauno? Imagine mo, pag sinabi mong madali na yan, ang sunod pala talaga doon, no? Mamaya na yan. Mamaya na yan. So ibig sabihin, nadidelay. Nadidelay yung mga bagay-bagay. Hindi naman nadidelay yung para sa upline mo eh. Ang nadidelay, yung para sa'yo. Kaya sabi ko, hindi pwedeng hindi ngayon. Ngayon dapat. Yung kaya kong gawin ngayon ko na gagawin. Hindi ko ipapabukas pa. Lalim mo, no? Sobrang lalim mo na tao na hindi mo ina-expect kasi ito talaga masiyahin po ito. Tuwing makikita mo to, nakangiti, makulit. Parang
nami-mirror mo yung sarili mo sa kanya kasi makulit. Pero yung minsan, naniniwala ka yung mga taong makulit, yun yung malalalim ang dahilan. Tama po yun. Kung sino yung pinakamasiyahin, sila yung pinakamabibigat ng problema. Paano mo inahandle lahat? So, ayoko kasi pag nalulungkot ako, yung kasama ko nalulungkot, ayoko na ganun. Di bali lang ako malungkot, basta sumaya ka lang. Kasi hindi ko rin alam kung ano pinagdadaanan mo eh. Ayoko kitang idamay sa nararamdaman ko. So, di bali lang mapasaya kita. Tama. So, pag nakikita ko masaya kita, parang gumagaan yung pakiramdam ko. Nagre-reflect sa akin yung saya mo. So, okay na sa akin mapasaya yung ibang tao. So, nabanggit mo yung pagiging pamilya ng isang bilang upline, ang turing mo sa mga tao mo pamilya. So, naniniwala ka na importante ang mag-build ng isang relationship sa paggawa ng grupo. Totoo po yun. Kailangan na kailangan yun. Dapat yung samahan nyo talaga iba. Paano mo sila tinatrato? Paano yung mga ginagawa mo? Sobra sa kaibigan. Sobra pa sa kapatid. Kulang na lang, magsabay kami sa banyo eh. Oh. Ano yun? So, sabay kami kumain, sabay kami, alam mo parang dinidate ko siya. Lagi, mas marami pa nga akong time kaysa, alam mo yun, mas marami akong time sa downline ko kaysa sa pamilya ko. Yung mga panahon na nagbibuild ako. So, marirealize ko rin yung bandang dulo na darating din ang time, gagawin niya rin naman. Tama. So, yung pinakita ko sa kanya, hindi peke. Totoong ako yun. Genuine, kumbaga. Kung paano ko siya ituring na kaibigan, yun lang ang sinasabi ko. Paano ba kita ituring na kaibigan? Ano ba ako sa'yo? Yan. Yun yung gusto kong maramdaman niya. Na, kapatid, kasama mo ko kahit saan ka pumunta. Never tayo mag-iiwanan. Grabe, no? Aswerte mo, no? Kung upline mo si upline Romnick. Kaya nga lahat ng downline ko, kahit nawala na, kaibigan ko pa rin. Tropa pa rin kami. Hanggang ngayon, kachat ko pa rin sila. Ano mga dapat gawin ng isang bagong nag-uuno para maging effective na sa pag-network nila? Yun. Ibabad natin ang sarili natin sa training. Kailangan ibabad mo na ibabad. Kasi, pag bago lang kasi, mabilis tayong manigative, mabilis tayong low moral. Sabihan lang tayo ng pamilya natin, mas naniniwala pa tayo sa ibang tao kaysa doon sa nagme-mentor sa atin na magpapayaman sa atin eh. Tama. So, dahil ganun ka pa mag-isip, kailangan ibabad mo yung sarili mo para maging utak negosyante tayo. Para tumibay. Oo. Kasi hindi naman tayo utak negosyante. Utak tulad ko, utak empleyado ko. So, ang alam ko, bahala ka sa buhay mo. Sa networking, hindi ganun eh. Tama, Dapat concern ka sa tao eh. Exactly. Oo. Dapat, hindi ganyan, dapat ganito, kasama kita. Dito tayo. Meron mga time, nagtitraining ako up. Bumibili pa ako ng kalamansi. Yan, si Janina Rosil, yung 200,000 yung check niya. Nakaraan. Bumibili ako ng kalamansi. Pag si Coach Amarili na yung nagsalita, siyempre, mga panahon na yan, alas 2, alas 3. Inaantok. Sabi ko, kalamansi ka muna. Pangangat-gating ko na kalamansi para magising lang. Maganon yung mukha eh. Habang nagtitrain, para magising sila. Kasi ang iniintindi ko, darating ang time, mababago ang buhay mo. Ngayon, praise the Lord. Kasi, bibili na siya ng bahay niya. Grabe, no? Bata pa yun, yes, no? Pero nakilala ko lang siya sa isang restaurant. Binigyan ko lang siya sa... Paano yun? Sige. Nakilala ko siya, kumakain ako. Eh, siyempre, makulit tayo. Kain. Ipabibo din siya. Sir, tubig? Sabi ko, sige, tubig. Tubig ka lang, something fishy. Sabi ko, binati ko ulit. Uy, tubig nga! Lumapit ulit! Tubig, sir? Sabi ko, isa pa. Pag lumapit ka, bibigyan talaga kita ng number. Tubig nga! Sir, tubig ulit! Sabi ko, mami, kakilala ka ba na gustong kumita? Dagdag. Sabi ko, pag may mga kakilala ka, ito number ko, kontakin mo ako. Binigay ko tissue, nabot ko sa kanya. Lumipas 1 linggo, siguro inisip mo na niya. Totoo kaya yung sinasabi ng kulokoy? Ni Mr. Tubig. Totoo kaya yung sinasabi ng lalaking uhaw? Totoo po yan. So, after 1 week, doon ko siya napasali. Doon siya na-invite muna. So, estudyante pa siya nung panahon na yun. So, hanggang sa nagtiwala siya sa akin, kasabay ko talaga siya. Siguro above lang ako ng 8 months sa kanya. So, siya talagang hindi nang iwan din sa akin. Kaya inalaga ako, parang anak ko na talaga siya. Kasi ako, nasa tamang edad na ako. May pamilya na ako nung kasama ko siya. So, siya yung sumusunod talaga sa akin ngayon. So, siya yung pinakamalaking team sa akin ngayon. Sa lahat ng mga hirap na pinagdaanan ng isang upline Romnick Fernandez, ano na yung buhay niya ngayon?
Yan ba yung ini-expect mo na mangyayari? O hindi mo inaakala na mangyayari? Sobra na to. Sobra na ang nangyayari sa akin. Ano yung pagbabago na yun? Pangarap ko lang kasi noon is, kumita lang ako ng 5,000, linggo-linggo, okay na ako eh. Oo. Yun lang yung pangarap ko noon. Okay na ako sa 5,000. Kumita ako 20,000 dagdag sa sahod ko, okay na ako doon. Pero hindi ko in-expect na mapapagawa namin ng bahay ang nanay ko. Grabe. Mapapagawa namin ng bahay ang tatay ko. Grabe. Tapos, nagkabahay pa yung kapatid ko. Nagkabahay pa ako. So, 4 na bahay na ipinundar namin. Tapos ngayon, bibili pa kami ng another ulit na resulta, sasakyan ulit. So, hindi ko nalubos sa kalain. Sabi ko, ang pangarap ko lang noon, dagdag income lang para sa akin. So, dating sabihan, tambay, security guard, ganyan. Oo. Okay Tapos na ako. ito na yung buhay. Oo. Tapos ngayon, nasa subdivision na ako. Grabe. So, ang mga kakapitbahay ko na doon, kakaiba na. Mga engineer na, second mate na. So, umi-English na nga yung anak ko eh. Anong masasabi mo doon sa mga tao na hanggang ngayon, nag-uuno na, negative pa rin mag-isip? Sa mga negative pa rin mag-isip, mag-isip-isip ka na. Baka wala ka na sa isip. Hindi, sa mga baguhan, normal naman po kasi yun. So, Okay, ako nga, sabi ko nga, ako yung pinaka-negative eh. Meron lang silang gustong patunayan na hindi nila mapatunayan-tunayan dito. Anong patunay yun? Sige nga, subukan ko nga kumita ng ganito. Hindi nila ginagawa yung part nila, kaya sila naninegative. Kailangan kasi, kung gusto mong kitain, kunyari, gusto mong kumita ng 10,000 linggo-linggo, yung trabaho mo, pang 10,000. Gusto mong kumita ng 10,000, tapos ang trabaho mo, puro pahinga, paano ka kikita ng 10,000 niyan? Tama. Tapos sasabihin mo, pangit pala yung network niya, di pala totoo yan eh. So, bago mo sisihin yung ginagawa ng kumpanya, ikaw muna. Kaya nga sabi ko, babalik lahat sa atin yun eh. Ano bang ginawa ko? Tama. So sabi ko nga, hindi mo makokontrol ang iba. Pero kaya mo kontrolin ang sarili mo. Tama. So, bago mo sabihin na may problema yung iba, tignan muna natin yung sarili natin. Yun yung lagi yung sinasabi. Grabe, kuyang-kuya ka talaga, no? Talagang iba yung ano mo, no? Iba yung pananaw mo, no? Pagdating sa ganyan. Ito yung isang magandang tanong. Sa pag-network mo, sa lahat ulit ng pinagdaanan mo, sa lahat naman ng nangyayari na sa buhay mo, siyempre may kabataan tayo eh. Tama po yun. Yung kabataan mo, kung makakasalubong mo, si Upline Romnick Fernandez, anong maipapayo mo sa kanya? Yung batang Romnick Fernandez. May papayo ko sa kanya? Oo. Magnegosyo ka na kagad. Huwag ka na matigas ang ulo. Magseryoso ka na kagad sa buhay mo. Kasi hindi mo kayang ibalik yung panahon na mga malakas ka pa. So, maliit lang ang mundo eh. Maiksi lang ang mundo para sa atin. Mas bata na kumikita, mas masaya. Kasi mas marami kang magagawa. Hindi ko sinabing pag matanda, wala na magagawa. Ang punto ko, mas masarap, mas malakas ka pa. Nagagawa mo na lahat. Ang pinuputo mo, mas maaga, mas maganda. Mas maaga, mas maganda. Paguudin mo na yung sarili mo na maaga. Para darating ang panahon, bata ka pa, nagpapahinga ka na. Tama. Oo. Yun yung sinasabi ko kanina, na i-advance mo lagi yung sarili mo. Huwag mong kaawaan ang sarili mo. Gising kapatid, gigisingin ko siya. Gising kapatid, magseryoso ka na. Gaganda ang buhay mo dito. Yun ang sasabihin ko sa kanya. Ganda nun. Oo. Ano yung mga masasabi mo naman dun sa mga taong hindi naniwala sa kakayanan mo, ng negative sa'yo? Masasabi ko sa kanila, maraming salamat sa inyo. Kasi noong mga panahon na hindi kayo naniniwala sa akin, yun yung ginawa kong lakas eh. Yun yung nagpatibay sa akin na mas kailangan kong patunayan. Totoo talaga itong ginagawa ko. Mas nung mga panahon na saka na lang yan. Mauna ka na lang. Di ba? Yung mga sinasabi nilang gano'n sa akin, mas lalo ko nanggigil nun eh. Gano'n ba? Kailangan pala mauna ako. Ayun. So, mas sinipagan ko pa, mas naging energy ko siya para mas ituloy ko yung ginagawa ko. So, nagpapasalamat ako sa kanila kasi kung hindi nila ako gano'n, hindi ako titibay ng ganito. Hindi magiging buo si Romnick Fernandez na magiging utak negosyante at papatunayan na hindi para ipagmalaki. Ayoko magmalaki kasi si Lord lahat ang may bigay sa akin ito eh. So, para ibigay lang na kaya mo rin. Ginagawa ko to hindi para sa sarili ko lang eh.
ginagawa ko rin to para ma-inspire din ng ibang tao na kaya nyo rin mabago ang buhay. May kanya-kanya tayong kakayanan. Kaso nga lang, yung iba, ginagawa nilang pampababa ng moral yung mga negativity. Oo. Ako kasi, ginagawa nating motivation. So, ang payo ko lang, dapat gawin mo siyang motivation. Papatibayin mo ang sarili mo na mas lalo mong gawin yung mga tamang dapat gawin para ma-inspire sila. Para sila rin, mangangarap din sila tulad mo. Tama. Alam mo, mas lumalalim yung ano ko yung pagkakakilala ko sa iyo ngayon. Kasi akala ko dati masayahin lang, makulit, ayan. Malalim pala sa buhay. Tama? At napaka-importante ng mga kauno, no? Dapat alam mo yung purpose mo. Alam mo kung gaano ka kaseryoso, gaano ka kalalim sa ganitong klaseng negosyo para magtagumpay ka rin, no? Katulad ni Upline Romnick. Nakita ko siya, nakita kita, awarding, lahat tutok na tutok. Nanggigigil ka. Talagang, kung pwede lang talagang may gawin ka ng mga oras na yun. Nakikita kita. Doon ako nagsimula maging interesado sa isang Upline Romnick Fernandez. Ano yung ginugol mo ngayon 2025? Ginugol ko ngayong 2025 na makabili ulit ng another property ulit para sa pamilya ko ulit. Kasi sabi ko nga, beyond imagination na itong nangyayari sa akin ngayon. Isipin mo, kakatix lang sa akin na asawa ko kanina. Sabi niya, buti na lang kasi mabagyo ngayon. Buti na lang, nagpapakahirap ka, nagpapakasipag ka para sa amin. So, yung sinabi ko doon, para sa inyo to. Naintindihan na niya. Ngayon yan nararanasan. Tama, no? So, 10 taon man ang lumipas nung sinabi ko yon. Kasi 10 taon na ako sa network eh. Nadarating ang panahon para sa inyo. No. Ngayon, hindi na naglalabas ako. Parang may sarili na siyang laundry doon sa loob ng bahay. Naka-aircon kahit mainit. So, salas, kwarto, may TV sa taas, may TV sa baba, nasa subdivision. So, may playground pa yung mga bata. So, thank you Lord talaga. Buhay. Thank you Lord talaga. Kasi nga, beyond imagination, hindi ko iniisip na ganun kaganda yung ibibigay sa akin ni Lord na biyaya. So, ang tibay pala, pinatitibay lang pala tayo ni Lord sa pinagdadaanan natin bago niya ibigay yung napakaraming biyaya. So magpakatibay tayo. May biyaya para sa iyo, kapatid. Kunin mo. Huwag kang mainip. Ilaban mo. Kunin mo yung para sa iyo. Ano pa yung gusto mong ipayo doon sa mga tagapagpanood natin, taga-subaybay natin, para magtagumpay din sila katulad mo? Lagi kayong manalangin, unahin lagi si Lord. Lahat ng hinaing natin sa sarili natin, pag nahihirapan tayo, pray mo kay Lord. Pero huwag kang tumambay sa problema. Bagkus, tibayan mo yung loob mo, sipagan mo, gawin mo yung nararapat gawin araw-araw. So, naniniwala ako sa inyo. Kaya mo rin, kapatid. Ano yung isang bagay na hindi mo kaya mawala sa'yo? Pamilya ko. Yun ang ayaw kong mawala sa akin. Kasi nga nangyari na nga sa akin. Kaya nga nung umalis yung asawa ko, parang naulit yung nangyari sa akin. Parang mawawasak ulit ata pamilya ko. Oo. So, sobrang mahal kong pamilya ko. Kaya sinisipagan ko talaga dito kasi para sa kanila. Kailangan ba malalim ang dahilan nila? Sobra dapat ang lalim mo. Dapat kakalimutan mo yung sarili mong interes. Ako kung kita lang ang habol ko, coach, pwede naman ako sa trabaho. Okay na ako. Oo. Pero dahil gusto ko ngang baguhin at pasarapin at pagandahin ang buhay ng pamilya ko, gusto ko maranasan nila yung hindi ko naranasan. Mas masisipagan ko pa. Di bali na ako maghirap. Huwag lang sila. Grabe yung pagmamahal ni Upline Romnick Fernandez sa pamilya niya at talagang sa mga downlines niya. Kaya kayo mga kauno, tandaan nyo po, bawat salita sana na i-apply ng Romnick, ninanamnam ninyo. Sobrang galing sa puso yan. Talagang ibang klase ang lalim nitong ating international top earner. Isa kang inspirasyon, apply na Romnick Fernandez. At alam namin na malayo pa mararating mo. At maaabot mo pa yung ibang pinapangarap mo ngayong parating na 2025. Ngayong magpapasko na, ano yung
gusto mong maipayo, paano nila tatrabahuhin? Kasi marami parang papasko, nagre-relax. Ano yung pwede nilang gawin? Sipagan pa nila ngayon kasi maraming tao tatanggap ng mga pera eh. So hindi nila alam kung saan gagastusin. Bibili ng TV, bibili na kung ano-ano. So tulungan natin silang gamitin yung pera nila na mailagay sa tama. Na darating ang panahon, hindi lang yun yung pwedeng mabili ng pera nila. Hindi lang pang TV yan. Hindi lang pang karaoke yan. Kapatid, pwedeng makabili ng kotse, bahay, or makapagpabago ng buhay ng pamilya mo. Eto, dahil masaya yung ating kasama ngayon na top earner, tatanungin natin siya ngayon. Fast talk tayo ngayon. Okay, mabilisan lang ha. Okay. Favorite movie, favorite book? Movie. Beach or mountain? Beach. Lights on, lights off? Lights on. Para malinaw na maliwanag. Sex or chocolate? Sabay. Early bird or night out? Night out. Night out. Madilim, mas maganda. Road trip, airplane? Road trip. City or countryside? Countryside. Family or uno? Pwede ba both yan? Kasi para sa family ko yung uno. Yun. Ayos. Hirapan ka sa dalawa. No? Ayun, at tayo po'y dumating na po sa oras na kahit napakasaglitan, sobrang daming aral na natutunan, sobrang daming aral na napulot kay Upline Romnick Fernandez. Siyempre mga kauno, wag kayong mawawala, no? Next Saturday dito sa ating Uno's Best of the Best, live on podcast. At siyempre maraming salamat Upline na Romnick Fernandez. At sana'y marami ka pang tao matulungan. At marating mo yung iniisip mo nung time nagigil ka, nung sales rally na yun. Okay, God bless sa iyo. Maraming salamat sa oras mo. At syempre mga kauno, tandaan nyo po, lahat ng aral na natutunan nyo, lahat ng payo na nakuha ninyo kay Upline Romnick Fernandez, sana po'y isa puso ninyo at gawin nyo po para mabago rin ang takbo ng buhay ninyo. So once again, this is Coach J, nandito pa sa Uno's Best of the Best live on podcast. Ayos!